Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng July 22, 2024 na kung saan sa ngayon nga po ay napaka-aktibo na ang Pacific Ocean na bumuo ng mga sama ng panahon at may apat na nga po na nandyan sa may karagatan malapit sa ating bansa. Tatlo dyan ay nasa labas ng ating area of responsibility. Isa na dyan si dating bagyong Botchoy na tinutumbok na po nito sa ikalawang pagkakataon ang mainland ng Southern China at ang dalawang LPA sa silangan ng ating area of responsibility, pero ang mga ito ay hindi naman nakitaan na lalakas bilang bagyo for the next 2 to 3 days. Posibleng malusaw rin ang mga yan sa susunod po na mga araw. Habang ang nandito naman sa loob ng ating area of responsibility na si Bagyong Karina ay lumakas na nga po ulit at nasa typhoon category na, habang nasa silangan na po ng Santa Ana, Cagayan, about 384 km east away. Nataglay po ang lakas ng hangin na maabot na sa 125 kilometers per hour. Ngayong gabi po hanggang bukas ay magsimula ng baybay nito ang silangan ng extreme northern Luzon. Pagsapit po ng Miyerkules, posibleng lalakas na po yan into super typhoon habang nagbabanta naman na mag-landfall dyan po sa may Taiwan at eastern part ng China. Sa Huwebes po, posibleng makalabas na yan sa ating area of responsibility. Hindi man po mag-landfall sa ating kalupaan si Karina, ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng may kalakasan ng mga pag-uulan na minsan din ay may mga pagbugso ng hangin dahil papalakasin po niyan ang habagat na siyang magdudulot ng mga pag-uulan dito po sa ating bansa hanggat nandyan po si Bagyong Karina, posibleng hanggang sa weekend. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng Bagyong si Karina, ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at nakataas na po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Batanes, eastern portion ng mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Lalo, Gonzaga, kasama na po ang eastern portion ng Babuyan Island sa may Camiguin Island, Babuyan Island, and the northeastern portion po ng Isabela, diyan sa may Divilacan, Palanan at Makunakon. Dahil naman po sa habagat ay malalakas na ulan na may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol Region at may mga isolated rains pa sa ilang bahagi ng Mimaropa at maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains pa sa ilang bahagi ng Western Visayas, Bohol, Leyte, ilang bahagi ng Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga pag-uulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas at Western Mindanao hanggang mamayang gabi. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil posible pa rin ang malalakas na ulan sa Central Luzon, Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. At sa atin naman po mabaybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa lurang baybayin po ng Palawan at Occidental Mindoro dahil sa habagat ay posibleng aabot ang mga alon dyan hanggang sa 2 to 2.5 meters height. At dahil naman kay Bagyong Karina, ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga seaboard po ng extreme northern Luzon Islands, maging po sa seaboard ng eastern Cagayan at Isabela dahil ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!